Idiniin ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian na dapat sundin si Pangulong Bongbong Marcos at hindi ang kahit sinong opisyal pagdating sa issue sa West Philippine Sea. Kinikilala rin daw ng Chinese Embassy ang paglilinaw ng Pangulo tungkol sa pagbati niya sa bagong leader ng Taiwan. Nakatutok si JP Soriano. Sinayawan ng Dragon Dance Group na ito si Chinese Ambassador Wang Xilian sa launching ceremony ng Chinese Visa Application Service Center sa Makati kanina. Matapos ang programa, tinanong si Ambassador Wang tungkol sa pahayag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na kumukondena sa panghaharas ng China Coast Guard sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc at iba pang aksyon ng China sa West Philippine Sea. Hindi ito direktang sinagot ni Wang. We need to follow the guidance of the President instead of any officials. Hindi rin direktang sumagot si Wang nang tanungin tungkol sa pahayag ni Teodoro na isusulong ng Pilipinas ang mapayapang exploration ng natural resources sa Exclusive Economic Zone sa West Philippine Sea, habang nakatuon din ang pansin sa external defense ng bansa. Both sides agree to handle maritime disputes through friendly consultations and communications. So I think this is the spirit, that's not only of the BCM but also the two presidents. We expect that both sides will meet in halfway to handle the differences in a productive manner to de-escalate the tension. Nauna nang sinabi ni Teodoro na hindi pwedeng magkompromiso ang Pilipinas at China hanggat hindi kinikilala ng China ang mga nakasaad sa UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Kinikilala naman daw ang paglilinaw ni Pangulong Marcos sa eksklusibong interview ng GMA Integrated News tungkol sa pagbati niya sa bagong leader ng Taiwan at pagkilala ng Pilipinas sa One China policy. We have taken note of the clarification and we welcome and we appreciate President Marcos reiterating One China policy and emphasizing that Taiwan is a province of China and the Philippines is not endorsing Taiwan independence. Pero para sa Ministry of Foreign Affairs ng Taiwan, tila ginigipit ng China ang Pilipinas sa pamamagitan ng paglalabas ng mga nakakasakit at mapang-insultong komento. Habang ipinagdiriwang daw ng ibang bansa ang democratic achievements ng Taiwan, taliwasan nila ang aksyon ng China na hindi nila naiintindihan ang tunay na kahulugan ng demokrasya. Wala pang tugon ang Chinese Embassy sa pahayag ng MOFA ng Taiwan. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.